This is Empress, and this is 10 things you don't know about me. Okay, so 10 things. Medyo marami siya for me. Medyo nahirapan ako mag-isip. So bear with me. Kaya let's go. Let's start. Simulan na natin ang number 1. Agad-agad. Number 1, one thing you don't know about me. Meron po akong palayaw. May nickname po ako. And that is... A. Yes, it's A as in alphabet A, letter A. My name is Empress, pero ang nickname ko po ay A. Okay, bakit A? Ang layo niya sa Empress. Hindi ko alam kung ito talaga yung explanation, pero I think si Papa ang nagbigay sa akin ng, or nakaisip ng nickname na to kasi siya yung nag-explain sa akin. Ang sabi niya sa akin, A daw kasi gusto daw niyang lagi akong number 1. So since A ang pinakaunang letter sa alphabet, ang nickname ko ay A. Ang tumatawag sa akin ng A, of course, family ko, mga pinsan ko, best friend ko, childhood friends ko, at mga kaklase ko dati nung elementary and grade school. Sila yung tumatawag sa akin ng A at sila din yung nakakaalam na ang nickname ko ay A. Number 2. So, my real name is really Empress. Pero meron din akong second name. Ang second name ko po ay Karen. Empress Karen Shook. Karen, hindi ko na alam yung explanation kung bakit. I used to not like Karen. Hindi ko tinatanggap dati na ang second name ko ay Karen. Hindi ko rin naman siya ginagamit at wala rin naman tumatawag sa akin Karen. Pero wala lang, medyo nakakatawa lang na from Empress tapos Karen. Parang ang layo, di ba? Empress Karen. Sige nga, tanong ko nga sa parents ko kung bakit. Never ko din nalaman kung bakit Karen yung second name ko. Speaking of names, number 3, lahat po kaming magkakapatid ay may royalty names. So ako po si Empress, meron po kaming princess, may king, at meron din kaming prince. Actually, 5 kami magkakapatid, pero yung eldest namin na lalaki, siya lang yung medyo naiiba. Kasi ang first name niya ay Hans. I don't think kasama sa royalty names ang Hans, pero pwede na rin yun. But the rest ay royalty names. Next is number 4. Hindi ko alam kung tungkol pa rin siya sa akin, pero ang tatay ko po, ang papa ko ay tiga Zamboanga. Father side po namin at ang pamilyang Shook ay tiga Zamboanga City po. So ang papa ko ay lumaki sa Zamboanga. Siya lang yung talagang tubong Zamboanga. Napunta na lang ako ng Zamboanga ulit, of course, when I got married. Pero si papa talaga yung fluent sa Chavacano. Next, number 5. Hindi ko alam kung tungkol sa akin pa rin ba to, pero hindi nyo rin naman alam tungkol sa akin to, so sabihin ko na rin. Ang papa ko po ay singer. Yes, gulat ka din, no? Singer po siya. Actually, wala po sa pamilya nila ang singer. Natuto lang po siyang kumanta dahil tuniruan niya po yung sarili niya. So, wala silang lahi na mga singer. Kahit isa sa amin, sa pamilya namin, hindi po nakuha ang boses ni Papa. Hindi po kami naging singer din. Kasalanan ko din naman yun kasi nung tinuturuan niya kami nung bata kami, walang nakikinig sa kanya. Hindi ako nakikinig sa kanya. Tamad na tamad ako, inis na inis ako kapag gusto niya akong turuan. At yun naman talaga ay aking pinagsisihan ngayon. Kung pwede ko lang mabalik dati, yung mga free sessions niya, sana nakinig ako para magkaroon naman ako maganda-gandang boses. Speaking of family and Zamboanga, the next thing you don't know about me is pinanganak po ako sa Zamboanga City. Hindi ako lumaki sa Zamboanga, pero doon ako pinanganak sa Santa Maria Church. Mga 3 years old pa lang, pumunta na ako ng Manila at sa Manila na ako lumaki. So, natuto na lang ako ng Chavacano, konti, po when I got married. Next, speaking of singer, one thing you don't know about me is I love karaoke. So kapag may nag-invite ng kantahan ng karaoke, game na game ako dyan at hindi ako mahihiya. Kahit sino ba yan, hindi ako mahihiya. Pag binigyan mo ako ng mic, kakanta talaga ako. Sorry na lang. Most of my friends, ayoko kasama sa kantahan kasi hindi na po sila nakakakanta pag nasimulan ko na pong kumanta. Medyo mahirap ako kasama dyan dahil hindi po ako nagbababa ng mikropono. Lahat po ng listahan sa akin. Next is, I love watching true crime documentaries. Lahat na ata ng shows, lahat ng series, documentaries sa Netflix, I think napanood ko na lahat. Kung hindi man, let's say, 99% ang napanood ko na. Alam mo, sabi nila, nabasa ko, I'm sure nabasa mo din to, sabi nila, yung mga tao daw na nare-relax na nanonood ng true crime documentaries ay delikado. Pero
Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako nare-relax. It's just that, parang I just really find it interesting. Alam mo yung parang nakikichismis ka na, may ganyan palang totoong buhay, may ganyan palang nangyayari sa ibang bansa, may ganyan palang mga klaseng tao, may ganyan palang klaseng pag-iisip itong mga taong to. So wala lang, for me lang, napaka-interesting at saka wala lang, mga bagong kaalaman. And eto, trivia, parang feeling ko, kaya ako nahilig manood ng mga true crime, ay dahil natatandaan ko nung bata ako, isa sa mga laging pinapanood ng mama ko dati, ay alam mo ba yung mga TV shows na The Emergency? At saka yung Scene of the Crimes, Operative. Yan yung mga pinapanood ng mama ko dati. At saka yung isa pa yung Saksi! Sakli! Yan, Emergency, Saksi, Soko. Yan yung palaging pinapanood ng nanay ko. At saka may isa pa, Investigador. Diyan ako lumaki. Sila yung nagpalaki sa akin. Kaya nadala ko yan ngayon sa panonood. So ngayon, syempre medyo level up na, di ba? Netflix na. Ayun. So, Igan, hello sa'yo. Next is, I like my hot drinks boiling hot. Gusto ko, mainit talaga siya. Kapag konting nabawasan na yung init niya, gusto kong lagi siyang pinapainit ulit or pinapa-microwave ulit. Kasi kapag nawala na yung init niya for me, ayoko na siyang inumin ng warm siya. Tapos kahit sobrang init niya, kaya ko siyang inumin. Kasi parang gusto ko yung heat na nararamdaman ko sa loob. Feeling ko doon ako mas nabubuhay kapag nararamdaman ko yung init sa loob. Parang iba yun. Basta gusto ko yung heat ng mga hot drinks. Ayun, napapaso naman din ako, pero kahit na napapaso ako, okay lang kasi gusto ko yung heat na nafe-feel ko kapag umiinom ako ng hot water. Next is, medyo mababaw to, but I love rain. Rain makes me feel happy. Hindi ko alam kung bakit. It makes me feel alive. Parang it gives me comfort. It gives me clarity. It gives me happiness. Basta positive vibes tuwing umuulan for me. Pero syempre, yun lang, nakakalungkot yung magiging effect niya, you know, kapag nasobrahan. But yeah, it really puts me in a good mood kapag umuulan talaga. Kaya favorite weather ko yan. There you go, guys. I hope you enjoyed as much as I enjoyed doing this episode. Don't forget to share, like, and subscribe. Bye!